Ayan, hello. So, ayan, bibisitahin na naman natin ngayon mga beshies ang ating halaman ng ating tanim. Dahil 2 days na hindi ko nabisita ang aking mga halaman sa bakuran. So ngayon ating bisitahin. So hindi ko naman ang ating kalabasa. Ito ay ibang klaseng temang kalabasa, guys. As you can see, makikita niyo ang kanyang dahon. So hindi ko alam kung anong klaseng kalabasa siya, pero kalabasa siya. You know, iba yung kalabasa sa atin eh. Meron tayo doon, para bisitahin natin doon. Kasi dumating na yung mga time na nakapagpapag. Gusto ko lang mag-ano ng mga tanim, mga friendship, mga beshies pag bagong January, February, March, April. So pag super init na kasi na tayo, July. So super init na at kunting kembot mo lang talagang nagkakapawis na tayo. So ayun, madalang na ako pumunta sa bakuran. Pero kasi lumabas ako today's morning kasi sabi ko 2 days na hindi ko nadiligan ng aking mga halaman doon sa pot. So yung lumingon ako dito, nakita kong nagyayal, nag-orange na pala ang aking mga kamatis again. Ulit. Tapos ito, hindi ko na alam. Dumami na yung mga talbos kamuti ko sa amin. So itong namatay na siya. Ito yung problema ng kalabasa kasi so matagal ko nang hindi nabisita. Kawawa na. So itong kalabasa ko palang natanim, guys. Talagang hindi siya lumalaki, ganun lang siya. So tanggalin na natin. Ang tawag ata dito is ganun lang. Hindi na siya lumalaki, guys, yung kalabasa natin na natanim. Look at that. Ano kaya ang tawag at ganyan lang siya. Nabili ko kasi yung seed nito, I mean sa Vietnam store. So parang hindi siya Asian Filipino na kalabasa, para siyang Chinese. Okay, parang gano'n na. Okay, so welcome. Yan mga kaibigan, welcome again sa ating vlog or reels for today's. So naka-harvest tayo ng panibagong kalabasa. This is second harvest na nakita natin sa ating tanim, sa ating bakuran. So as you can see, guys, maliit lang siya, parang putot lang. Hindi na siya lumaki, pero kinuha na natin kasi para yung hindi na siya talaga, yung dito nag-dry na wala na siyang chances na lumaki pa. So kinuha na natin. Ngayon dumami na ulit ang ating kamatis at naghinugan na rin. Harvestin na natin bago pa tayo maunahan ng mga ibon. Ang kamatis po, mga kaibigan, pag na-overripe siya, nagka-crack siya. Nagkanda siya, nagkanda crack, okay, and then yes, malambot na siya. Pero alam nyo ba, ang kamatis ay maganda sa ating katawan, maganda sa skin. Pero hinayaan ko lang po siyang magbulok. So nagtatanim po ang lola nyo, pinapabulok lang po niya. Hindi ko po sinasadya na mapabayaan ko po ang aking mga tanim. So ganyan lang po. So ito ay mga bulok na po yan. Iniiwan na lang natin dyan, parang fertilizer na rin. So ito, bulok na rin, diba? So another harvesting, everyone. Yan na tayo, mag-harvest tayo. Malalaking kamatis ito, pero pag once na napabayaan mo na, pero hindi ko alam, no? Hindi ko ini-imagine na this year maraming nabubulok na kamatis.
than last year. So bakit kaya? Ang isip ko, ang laman ng isip ko, dahil sa weather po natin. Yung weather po natin ay hindi natin maintindihan. So this one guys, kinain siya ng mga, i-consider natin ibon kasi marami tayong ibon dito. So ito, nung last visit ko, last week, okay pa to. Pero pinapabulok ko pa talaga. Ano, ang bait ko talaga. So tanggalin na natin la guys kasi para naman wag mahawa-hawaan yung iba. So now, kaya ako alam na bakit mahal ang kamatis. Kasi nga nabubulok lang pala sila. Madali silang mabulok. Okay? So lahat ng ito ay bulok. Okay? So yun guys. Sorry for that and thanks for watching. Thanks. Bye. Welcome everyone sa ating video for today. So, I'm just sharing guys na yan, nandito tayo sa bakuran upang bisitahin ang ating mga tanim. So, ito nakita ko ang aking mga tanim na kamatis. Ayan, naganda bulok na. Hindi ko po siya na monitor na o naalagaan ng mabuti. So, kasi July na, August, no? So, nasa kalagitnaan na tayo ng summer. So, ayan guys, as you can see, sayang, pero nangyari na siya. Masarap ang kamatis guys, ihalo sa kung meron na sana akong bagoong ano. So malaki siya. Ito yung medyo ano. So masarap ang bagoong pag masarap ang kamatis. Hinalo natin sa kung ano-anong lasing na luto. Okay? So ayan guys. Thanks for watching everyone. Babush. Ito lang yung na-save ko for today. The rest is damage. Okay? From our plants. So, let's go. So, yeah. Life in buhay ng gardenera. Ito lang. Malawak kasi yung bakura natin. Kaya sayang naman kung hindi natin pakinabangan. Yung tanim na talaga. Hindi ko pa siya hinarvest. Pero nakita ko nag-yellow na ang dahon niya. So, kailangan harvestan na siguro para tumaba. Para nasa loob. Tapos na ako dito. Thanks for watching everyone. Bye for now.